Ilang taon nang lumipas, hindi kaya panahon na rin para kalimutan mo siya? Masamang tingin ang tinapon ko kay Ren. How can I forget the love of my life? Look, bud, hindi sa ayaw kong mahanap ka. Pero paano kung pagkikita ninyo, kakalimutan ka na niya? O di kaya baka meron na siyang pamilya? Naikuyom ko ang kamao ko. Nasaktan mo siya at hindi lahat para sa kanya. Isipin mo rin ang nararamdaman niya. Hindi siya itatago ng kapatid niya kung di siya nasaktan ng sobra. But I think it's time to let go. Alam ko nasaktan ko siya ng sobra. Masakit pa sa masakit ang nararamdaman ko ngayon na wala siya sa akin. Gustong magpaliwanag at maliwanagan. Masyado nang matagal pero maasa pa rin ako na sa pagtatagpo namin, akin pa rin. Mahal ko. Kuya naman you promise. Bakit di ka pa makakapunta? Nangiinis na tugon ko kay kuya nung sabihin niya na hindi siya makakapunta ngayon para bumisita. I know. That is why I'm sorry, baby. Pupunta ako dyan kapag hindi na ako busy, I swear. Give him a kiss for me. I love you both. I need to hang up this now. I love you. Bakit parang nagmamadali siya? I love you too, kuya. Thank you for everything. Ingat ka. Matamis kong tugon sa kanya. Don't mention it. You too. At binaba ko na ang tawag. Huminga ako na malalim bago naglakad papunta sa sala. But parang ang weird na naman ni kuya. May nangyari na naman ba na hindi maganda? I mean, may hindi ba siya sinasabi sa akin? Sa ilang taon namin magkasama, alam ko kapag minilihim siya o may ginagawa na ayaw ipaalam sa akin. Mami! Napabalik ako sa katinoan nang marinig ko ang matinis na boses ng anak ko. Sa dami ng iniisip ko, boses at ngiti lang ng anak ko, ayos na ako. Masayang masaya na ako. He is already 4 years old kaya hindi pa sila masyadong fluent magsalita. Medyo bulol pa at walang alam kundi maglaro at magpasaway sa akin. Masaya ako na may anak akong sobrang kulit na gwapo. Yes, my son. Yes, my sweet prince. Nakangiting tugon ko sa anak kong nakatayo sa may sofa habang malawak ang ngiti sa labi, hawak-hawak ang isang toy car. Naglakad ako papalapit sa kanya at naupo sa sofa. Sinuklay ko ang buhok niya gamit ang daliri ko dahil gusot ito. Mommy, let's pray. Naglalambing na yumakap siya sa akin kaya binuhat ko siya paupo sa hita ko at niyakap ko rin siya. Hinalikan ko siya sa tungki ng ilong habang pinupunasan ko ang likod niya gamit ang maliit na towel na nilagay ko muna sa likod niya. Ay, wabi mommy? Tugon naman niya at gumuso para halikan ako. I smiled as I heard the sound of his kiss on my lips. How lucky I am to have a son like him. But before we play, you need to take a shower first, My prince smells bad. Pang-asar ko sa kanya na kinakunot ng noo niya. Lahat siguro ng kay Rafael nakuha niya, pati iba't ibang reaksyon niya. Nakikita ko sa kanya si Rafael, his little version. Sa mura niyang edad, kakaiba rin siya mag-isip. Something na parang matanda na siyang kumilos. It's mommy, not mommy. Pagtatama ko sa kanya. I still can't say it very well. He pouted and sat on the sofa. I'm sorry, baby. Mommy is fine with mommy as long as I heard you calling me. Pinisil kong pisngi niya at pinuhot siya papaakit sa kwarto. And I know my name too. He grinned as he said that. Ngumiti ako nang marinig kong sinabi niya. Na medyo maliit pa siya, hindi niya ma-pronounce ang pangalan niya. Natatawa na lang ako sa kanya dahil ang cute niyang pagmasdan. Pero may siding naaawa ko kasi dahil sa akin kung ba't siya nahihirapan sa pangalan niya. Really? What's your name, my prince? Binuksan ko ang pinto ng kwarto niya at nilapag ko siya sa kama. My name is Ram Ezekiel Clyden G. Mendoza. He jumped on the bed after he said his full name. I can see the happiness in his eyes, saying that like it's too long but he can pronounce it now. Wow, ang galing naman ng baby ko. Dahil very good ka, anong gusto mong reward? Nalagay ko sa kama ang damit na isusuot niya mamaya pagkaligo niya. Daddy! Natigilan ako nang marinig kong sinabi niya. Is he asking me to meet his dad? What is it again, baby? Panigurado ko dahil baka nagkakamali lang ako nang narinig dahil nga bulol pa siya. I want to see Daddy. He clapped his hands while looking at my eyes, smiling from ear to ear. I miss him. He promised me. He'll come today to be my playmate now. Dagdag niya pa nang di ako makapagsalita. Huminga ako na malalim nang marinig kong sinabi niya. He's talking to kuya. Di naman daddy ang tawag niya kay kuya. 4 na taon na nakakalipas, wala akong balita sa kanya. Mula umalis ako sa hotel niya. Nang umalis ako sa bahay namin, humingi ako ng tulong kay kuya. Siya lang nakakaalam kung nasan ako. Maging best friend kong si Alexa, wala siyang alam sa nangyari sa akin. Dinala ako ni kuya sa ibang bansa.
1 taon na nakakalipas nang bumalik kami ng Pilipinas. Di naging madali para sa akin ang lahat. Masela ng pagbubuntis ko. May panahon na akala ko tuloy nang mawawala sa akin si Ram dahil dinugo ako at muntik ng makunan. Mabuti nilang di ako iniwan ni Kuya, inalagaan niya ako, sinuportahan at ginabayan. Di niya ako iniwan na siyang naging sandalan at katawan ko sa paghihirap na pinagdaanan ko, hindi niya ako iniwan. Si Kuya lang nakakaalam kung nasan kami, dinala niya ako. Kami ni Ram sa isang private rest house namin. Speaking of Rafael, kamusta na kaya siya? Is he living happily with his family? Minsan kaya sumagi sa isip niyang hanapin ako. Ilan na kaya ang anak nila ni Patricia? Siguro ang sese nila sa mga panahong to. Are you happy, my Prince Ram? Tanong ko sa anak ko na nakangiti. Namasyal kaming dalawa sa mall at naisipan naming dumaan sa park na madalas naming puntahan. Wala ako ibang mapagpadalhan sa kanya lalo pat nagtatampo siya kay Kuya dahil di pa rin dumadalaw. Nakita ko kung gaano siya kasaya na muli siyang lumabas. Palagi kaming nasa bahay at hindi ko gusto na palagi kaming nasa labas eh. Siguro dahil itong araw na matagal kaming nasa labas na hindi kasama si Kuya. Madalas kasi pag lumalabas kami masyado nagmamadali si Kuya at hindi mapakali. Peace offering ko to sa anak ko ang ipasal siya na matagal. Yes! Masaya niyang sagot habang pinupunasan ko ang likod niya dahil pawis na pawis siya kakatakbo. Nakikita kong masaya siya na masaya habang naglalaro na mag-isa pero hindi ko maiwasang malungkot kapag nakikita ko siya nakatingin sa ibang bata kasama ang daddy niya. Nakokonsensya ako sa ginawa ko. Sana hindi ko na lang iniwan si Rafael para kahit papaano hindi lumaking walang ama ang anak ko. Minsan naisip kong balikan siya pero sa tuwing naiisip ko ang mga sinasabi ni Kuya, di dapat noon palang hinanap niya na ako pero hindi. Mukhang masaya siya kasama ng pamilya niya. Isa pa hindi niya alam na may anak kami. Ayoko na itanggi niya ang anak ko ng harap-harapan. Ako pa mismo nagtulak sa kanya palayo. Hindi ko rin alam kung ano maging pag-uusap namin sakali mang magtagpo ang landas naming dalawa. Ang daming nangyari pero alam ko sa sarili ko. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Mommy, why are you crying? Malungkot na tanong ng anak ko at naramdaman ko ang kamay niya sa pisngi ko. Pinupunasan ng luhang hindi ko namalayan, tumulo na pala. Wala baby, masaya lang si Mommy. Masaya si Mommy makita kang masaya. I love you baby. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay at nililikan ko yon, sabay ng pagpatak ng mga luha ko. Don't cry Mommy. Love you Mommy ko. Tugon niya at niyakap ako. Niyakap ko rin siya na mahigpit. Kailangan ko maging malakas para sa anak ko. Maging matatag dahil kaming dalawa lamang ang magkakampi sa lahat ng bagay. Kinaya kong buhayin siya na mag-isa. Makakayanan ko rin na magpaka-ina at ama sa kanya. Ano ba yan? Pinaiyak ba naman si Mommy? Natawa ako na makita ko siyang sumimangot sa sinabi ko. Joke lang baby. Ano? Uwi na tayo? It's already 5. Balik na lang tayo sa ibang araw. Pakiusap ko sa kanya. Yes, thank you Mommy for making me very, very happy. You're the best. Tumatalon niyang sabi habang magkahawa kami naglakad papunta sa kung saan nakapark ang sasakyan ko. Mommy, look! Look! That's nice! Tinuro niya ang mga bubbles dahil may mga bata naglalaro noon at nagkalat at ang gandang pagmasdan. Yes, that's nice honey. We'll just get the key. Stay at my side. Binitawan ko ang kamay niya para kunin ang susi ng sasakyan ko sa loob ng bag ko. Nasaan na ba yun? Masasagasaan ng bata. Bata, tabi. Malakas na busina ng sasakyan ang pumuno sa tenga ko. Napatingin ako sa mga taong nagsisigawan at isang malakas na sunod-sunod na busina ang narinig ko. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko may humigop ng buong lakas ko dahilan para mahulog ang susi na hawak ko. Nakita ko nasa gitna ng kalsadang anak ko, hinahabol ang mga bubbles at mabilis papalapit sa kanya ang isang sasakyan. Gusto kong tumakbo para iligtas siya, pero hindi ako nakagalaw. Para ako napako kahit na gusto kong kunin siya, di ko magawang ihakbang ang mga paa ko. Dinig kong napahiyaw ang mga taong nakakakita sa mabilis na sasakyan. Baby! Sigaw ko sabay ng pagpatak ng luha ko na makitang nasa harapan niya ng sasakyan. Halos di ako makahinga sa nakita ko pero humarap lang sa akin ang anak ko habang nakangiti. May hawak na bula sa kanyang palad. Nakaagad din namang nawala. Ram Rafael Clyde. Bulong ko sa sarili ko na matauhan ako na muntik ko nang mabangga ang isang bata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil pinagpapawisan ako ng malamig.
Like, dalayo ng alak ng ininom ko. Di ko namalayan pabilis ng pabilis na ang pagpapatakbo ko ng sasakyan. Buti na lang kaagad kong naapakan ng brake kahit na alam kong huli na para doon. Hindi ko naabot ang bata. Kagad ako mababa ng sasakyan para tingnan. I can see him smiling innocently while looking at me. I gulp as I feel my heart beat so fast like crazy. Lasing ba ako o normal lang to dahil muntik ko siyang mabangga at paniguradong hindi siya mabubuhay? Hey, you okay, kiddo? Utal kong tanong sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya para magkapanday kami. Nakita ko gumuhit sa mukha niyang pagtataka bago tumango. Napanunok ako nang maramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na mahawakan ko siya. Napamura ako sa isip ko nang pagmasdan ko ang mukha niya na makita ko ang bagay na meron sa akin. Lalo ako nakaramdam ng kakaiba nang umiti siya at inabot ng isang double na dumaan sa pagitan namin dalawa. And I heard his soft and relaxing chuckle. Baby! Dinig ko sa pamilyar na boses na bakas ang pag-iyak at pag-aalala. Tumayo ako at bumaling sa pinanggalingan ng boses para tingnan ko sino yon. Pero napansin ko na lang nasa harap ko na isang babae na katalikod sa akin habang yakap-yakap niya ang bata. Nakaramdam ako ng galit dahil kung may nangyaring masama sa bata, hindi ko kasalanan kundi kasalanan ng kanyang pabayan. Vanessa? Bulalas ko na makatayo ito habang buhat-buhat pa ang mga bata. Naparunok ako habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ganon din siya sa akin. Bakas pa sa mukha niyang pagkagulat habang nagkatitigan kami. Bumilis ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko. Nagtatalon sa saya ang puso ko na makita ko. Sa sandaling pagtititigan namin, nakita kong bumuhos sa mga luha niya at napansin kong mas sumigpit pa ang pagkakayakap niya sa bata dahilan para mapatingin ako dito. Kung nanaginip man ako na nakikita ko siya sa harapan ko, hindi ko nagugustuhin pang magising. Biglang pumasok sa isipan ko ang araw na iniwan niya ako. I saw a pregnancy test in her things and now she's in front of me holding a kid who really looks like me. Nasa harapan ko ang sagot sa matagal ko ng katanungan na siya lang din makakasagot. Kaya pala halos mamatay na ako sa pag-aalala sa pwedeng mangyari sa bata dahil anak ko siya. Unang tingin ko pa lang sa kanya, kakaiba ng nararamdaman ko. Bagay na hindi ko naramdaman na ipakilala sa akin ni Patricia na anak ko ang anak niya. Mommy, why are you crying? I heard the kid ask her and she called mommy and not very fluently. Oh my God, you scared me too much. Akala ko mawawala ka na sa akin. Are you okay? Ha? May masakit ba sa'yo? Tell me, honey. Natataranta niyang tanong sa bata habang hinahaplos ito ang buhok. Napahawak ako sa sentido ko na maramdaman kong kumirot ang ulo ko. Damn! Don't cry, mommy. I'm fine. I love you. Yumakap siya kay Vanessa at umalik sa labi dahilan para mapaiwas ako ng tingin. I love you so much, baby. Don't leave me. Tumango naman ang bata bago bumaling sa akin na nagtataka, bago ngumiti at tumingin kay Vanessa. Who is he? Is he your friend? Kailan ko pa naging kaibigan si Vanessa? No, baby. Sagot niya sa bata bago bumaling sa akin. Next time you must be careful in driving. I admit it's my fault but still thank you. You saved my son's life. She said straightly to me while looking at my eyes. I can feel the coldness in her voice. The feeling is so shit. After what happened, yun lang ang sasabihin niya? Wala siyang balak ipakilala sa akin ng anak ko. Wala ba siyang ipakilala sa bata na ako ang ama nito? Alam kong wala akong karapatan hingin yon sa kanya dahil alam ko sa sariling ako ang may kasalanan kung bakit niya ako iniwan pero may karapatan ako sa bata. Bye po! Natauhan ako na marinig ko ang boses niya papalayo na sa akin. Di ko na malayan wala sila sa harapan ko. Ngayon pa na nakita ko sila, hahayaan ko pang mawala siya sa akin? Inisang hakbang kong pagitan namin at niyakap ko siya, dahilan para mapatigil siya sa paglalakad. Naramdaman kong nagulat siya sa ginawa ko at mas niyakap ko pa siya. I really missed her and I won't let her leave me again. Please stay. Vanessa, huwag mo akong iiwan, please. Bumalik ka na sa akin, patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bumalik na kayo ng anak natin. Nakakahiyaman tong ginagawa ko dahil dito pa sa maraming tao wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay magkasama sila. Lahat gagawin ko. Luluhod ako sa harapan niya kung kinakailangan. Hahalikan ko ang paa niya, mapatawad niya lamang ako.
Handa ako ibaba lahat ng pride ko. Bumalik lamang siya sa akin. Sila ng anak namin. Naramdaman kong may mainit na kamay na umahaplos sa buhok ko. Di ko mapigilang pumatak ang luha ko habang nakapatong sa balikat ni Vanessa ang mukha ko. Mami, this is Daddy? Dinig ko ang tanong ng bata na ikinaangat ko ng tingin sa kanya na may pagtataka sa kanyang mukha. Nakita ko namang umiti si Vanessa habang umiiyak at tumatango. Para nagsasayawan lahat ng ugat at dugo sa puso ko nang marinig kong sinabi niyang sounds like music to my ears. It's the first time I heard my son calling me Daddy. I know that it's Daddy kahit bulol ang pagkakasabi niya. Yes, baby, he is your dad. Meet Ram. Ram Mendoza, your father. Humarap sa akin si Vanessa at nginitian niya ako. I smiled as I saw my son innocently shocked reaction. My daddy is Ram? Daddy, my name is Ram. He cheerfully said at inabot niya ako na parabang nagpapalipat ng buhat sa akin. I wipe my tears and get him in Vanessa's arms. Son, bulong ko nang mabuhat ko at niyakap ko siya na mahigpit. Yes, I have a daddy now. Thank you, Mommy. Masaya niyang sabi at pumalakpak pa habang sumisipa. Akala ko mabibitawan ko siya sa paglumikot niya dahil sa biglang kumirot ang ulo ko. Binigay ko siya kay Vanessa dahil gusto niyang lumipat. Kaya naman magkalapit kami ni Vanessa dahil hindi ako gumalaw, naibigay ko sa kanya si Ram. I love you, Daddy. Lalong lumapad ang ngiti sa labi ko kasabay ng pagsikdo ng puso dahil sa matamis na sinabi ng anak ko na hindi ko alaing sasabihin niya sa una namin pagkikita. I love you too, son. Tugon ko sa kanya at ginulo ko ang buhok niya. Humarap siya sa akin na nakanguso. Nagulat na lang ako na naglambitin na siya sa leeg ko at tinalikan ako sa labi habang buhat siya ni Vanessa. Thank you, Daddy. Don't go away, please. Sambit niya habang mas sumigpit ang yakap niya sa akin. I won't. Pagkasabi nun nag-angat ako ng tingin kay Vanessa, dahilan para maglapit ang mukha naming dalawa, dahil pinagmamasdan niya pala kami ni Ram. If your mom let me stay by your side, dagdag ko pang sasabihin habang nakatingin sa mata ni Vanessa. Napansin kong naparanok siya at alam ko, may puwang pa rin ako sa puso niya dahil kung hindi, di niya hayaang makilala ko ng anak namin. Nilapit ko sa kanya mukha ko para halikan siya. I missed the sweet lips against mine. She blocked her 2 fingers. Di porket maganda ang pakikitungo ko sa'yo sa pagkikita natin to, ayos tayo. Binibigyan kita ng karapatan kay Ram pero hindi ibig sabihin nun okay tayo. Isang linggo nakalipas mula nang muli kami magkita ni Rafael. Wala kami naging maayos na usapan lalopat nasa harap kami ng anak ko. Ayoko mag-away kami sa harap ni Ram, lalopat nakita ko sa mata niya ang saya na makilala niya ang kanyang ama. Di ko rin mapaliwanag ang nararamdaman ko na makita kami. Sa ilang taong nakalipas, ba't gano'n na lang siya na makita kami? Nakita ko sa mga mata niya hindi siya nagkulat na ipakilala ko sa kanya si Ram. Di ko rin nakita sa mata niya ang panunumbat sa ginawa kong paglayo sa kanya ng anak namin. Mabilis ako bumaba ng kwarto nang marinig ko ang doorbell. Nakangiting tinungo ko ang pinto at binuksan yun. Anong ginagawa mo dito? I irritatedly asked as I saw Rafael outside the door. Nawala ang ngiti sa labi ko nang bumungad sa akin ang pagmumukha ni Rafael. Seryosong-seryoso itong nakatingin sa akin kaya't inirapan ko siya. Alam kong naririto siya para kay Ram pero wala ngayon ang anak ko dahil pinasyal siya ngayon ni Kuya. Hindi tong oras mo para kay Ram. Di ka rin pwedeng pumunta rito oras na gustuhin mo. Rafael, I told you that you can only meet my son in weekends. Monday ngayon, please. Just leave. Di siya pwedeng maabutan ni Kuya. Sinabi ko bang pumasok ka? I asked him when he entered my house. Paano malalaman dito kami nakatira? I asked again. Di ko sinabi sa kanya kung saan kami nakatira ni Ram kahit ilang beses kami nakikita para makasama niya si Ram. Sa park ko hinatid si Ram at doon ko rin sinusundo pagtapos na ang araw nilang mag-ama. Wala si Ram dito. Alam ko. Humarap siya sa akin at tinignan ako mula ulo hanggang paa. I glared at him when I saw a perverted smile flash on her lips. I came here to talk with you. Wala tayong dapat pag-usapan, Rafael. Umiwas ako ng tingin sa kanya. At pinagbansan siyang umupo sa mahabang sofa at nagdekwatro pa ang loko. Kaya mabalak sabihin sa akin may anak tayo. Kung di pa tayo aksidenteng nagkita sa park, wala ka man lang kaplano-planong ipakita siya sa akin? Tumayo siya at lumapit sa akin. You're so selfish. Madain niyang sambit. Automatikong gumalaw ang kamay ko at dumapo sa pisngi niya na maramdaman kong sakit sa sinabi niya. Hindi ako madamot.
Ginagawa ko lang alam kong tama para sa akin, para sa anak ko at para sa atin. Ako pa nga lang hirap na hirap kang bigyan ng oras at atensyon. Paano pa kayang anak ko? May pamilya ka kaya wag mo na kaming guluhin pa ni Ram.